Na ating mapapakinggan sa umaga pong ito ay Seek ye the Lord. Hanapin mo ang iyong Diyos. At, nung nakarang linggo, ang una po natin pinag-usapan is yung duty ng tao is to glorify God. This manatili po tayo nakatingin sa ating text in Acts 17 verse 22 hanggang verse 31. Tumutok po tayo po doon. Bagamat tayo, ito po ay nabasa na po natin as our scripture reading. So please tune that text. Right, so ano ang ibig sabihin po nito? Na tungkulin ng tao bilang isang mananampalataya or even wala ka pa sa Panginoon. So it means lahat po tayo ay may mga tungkulin bilang Kristiyano at bilang hindi Kristiyano. Ano ang ibig sabihin po nito? Man is to glorify God. Means is to praise. Sambahin mo siya. Magnify. Honor. In worship, to ascribe honor to in thoughts and words. So, ibig sabihin, in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, do it for the glory of God. Whether you eat or drink, or whatever you do, ay gagawin daw natin po ito para bigyang parangal ang Diyos. So, what does it mean to glorify God? God is glorified by means of celebrating the perfection of His nature. Kung ano ang likas ng Diyos. At yan po yung ating ginagawa. So now, bilang tao, of course, pinapasalamatan mo siya dahil yung kanyang pagiging likas na Diyos. Sino ba siya sa pagkakilala mo? Diba? By means of that, ay nabibigyan mo ng glory ang ating Panginoon. Ano pa? By giving Him the glory for the works of His hands. Sa tingin mo ba, sa mga ini-enjoy mo na mga bagay, ano kaya may gawa po niyan? So, bilang nakakilala sa Diyos, ay parangalan mo siya by these things, di ba? So, biglang sabihin, lahat ng mga pabor na natatamasa natin, either you are non-Christian or Christian, ay bigyan po natin po siya ng parangal. And devoting ourselves to Him. And by doing everything for His glory. Sa bawat panahon, ang buhay mo, habang ikaw ay nabubuhay po dito, habang nandito ka pa hanggang sa eternity, yun talaga ang duty ng tao. Right? Wala na po tayong magagawa po dyan. Because that's our duty. And the second one is to seek God or seek the Lord. So, anong ibig sabihin po nito? By means of to go and search or to look for. Yung ibig sabihin po ng seek. Kapag mayroon kang gusto gawin, ay titignan mo kung ano talaga. It means to search for by going from place to place or inquire, ask for, or to endeavor to find or gain by any means. No, ito yung ibig sabihin po ng seeking. Ang primary sense po nito is to advance, to press on, and to drive forward. Kapag hinanap mo ang salitang seek, there are 750
376 words regarding seek sa ating Biblia o sa salita ng Diyos. Okay? So, pinaka meaning, diligently look for and to find that it's worthwhile. Diba? Ano kaya ang kadahilan? Bakit inahanap mo ang isang bagay? Why? Because mahalaga po ito. That's why in Psalms chapter 10 verse 4, the wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Why? Bakit po natin kailangan hanapin ng Diyos? Sapagkat ikaw ay kanyang nilikha. Tigit sa lahat, of course, minahal ka ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos. Okay? Ang tanong, sinubukan mo na bang hanapin ang Diyos? For us, as a Christian, of course, gusto ko hanapin ko ang Diyos. Sinong Diyos na to na siyang nagbigay ng kadahilanan para mahawa ako sa aking kinasasablakan from glory, from yung kinalalagyan mo, at from now ay hahanapin mo. Diba? Sino kaya ito? Right? Lalo na kapag natamasa mo ang mga pangako ng Diyos na kahit kailan ay hindi may bigay ng tao, which is yung kalayaan mo sa kinakasaglakan mong dati, di ba? Ay hanapin mo man lang at ikaw ay magpasalamat. Diba? Hindi natin makakalimutan po yun. Yung mga tao na nagbigay sa iyo ng importansya kapag wala ng panahon or something na hindi mo na siya nakikita, and yet there is a time na sasagi sa ating puso at isipan, kaya inahanap natin po siya, kaya sila yung sentro ng ating paghahanap. And ito yung kadahilanan. Kaya until now, ay hindi pa tayo nakukontento sa paghahanap sa Diyos. Di ba? Hindi natin kayang ilagay sa ating isipan ang mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos. Kaya patuloy po natin sinasaliksik ang Diyos. Now, para sa mga wala pa sa Diyos, wala pa kay Kristo, this is the time to seek the Lord. Diba? While you may found God, mahanap mo pa, ito na yung pagkakataon para mahanap mo siya. Baka dumating yung pagkakataon na pag hinanap mo siya, wala na. So, number 1, in verse 22 to 23, this is the declaration ng ating sentro. That's why Paul ay tumayo po siya sa kalagitnaan ng tinatawag na sa ibang translation kasi ito yung tinatawag na Mars Hill, Areopagus. Ito yun. Ito yung ba. Kaya sabi niya, kayong mga tao ng Athens, I perceive that in all things you are superstitious. Imagine, mga taong to. Bagamat sa kanilang paghahanap sa Diyos, makikita mo that they are truly religious. At hindi po natin makita po yan dahil lahat naman ng tao talagang very religiously. They are superstitious. Kaya kahit mali-mali na lang, basta gusto nila, hinahanap nila kung sino yung kanilang hinahanap. Okay? Kaya sabi ni Paul ay pagdaan ko at nakita ko kung paano kayo nagiging devoted. Right? Imagine, itong mga taong to, bagamat mali ang kanilang perception sa Diyos, mali ang kanilang pagtanong sa Diyos, pero nakikita po natin ang kanilang pagiging devoted.
Imagine, ang Islam, talo pa ang Kristiyano pagdating sa devotion. Kahit nasa aeroplano sila, pagdating ng 3 o'clock, talagang niluluhod po yun para manalangin. 3 times. Pa! Samantalang sa atin, depende sa sitwasyon, right? Kumbaga sa chance na lang kapag nagagawa natin po mga yun. But this kind of people, makikita po natin ang kanilang devotion. Right? Yung kanilang talagang pagiging totoo bilang membro sa kanilang sinasaniban. Kaya makikita mo sila. Nakakalungkot din tayo, mga Kristiyano, siguro nagtitake advantage tayo. Total, Diyos ko na yan, Panginoon ko na yan, naiintindihan niya lahat ng bagay. Pero hindi ganoon, di ba? Kung talagang totoo na kilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng tunay na devotion po sa Kanya. Kaya pagdaan niya doon, ang nakakalungkot ay nakalagay pa doon sa inscription ng kanilang group of people, yung lugar, nakalagay doon is to the unknown God. To the unknown God. Sa atin, kilala na natin ang ating Diyos, kilala na rin natin ang ating Panginoon. And yet, makikita po yung mga devotion po natin ay medyo malabnaw. Kaya si Paul ay nakita po niya, and he was observing to these people, Athens, ay they are very religious in all respect. Okay? At marami po tayong nakikitang ganyan. Okay? Kasi nakita niya sa lahat ng gilid, may mga statues, may mga santo-santo dyan. No? There is a church somewhere in the Batangas, no? Na bawat poste ng kanilang bakod ay may mga nakatayong statue. No? So, pagdating sa gwardiyahan, wala nang makakatango. Imagine, no? Walang makakapasok. Di ba? While sa atin, through faith, we cannot penetrate. No? Even the devil, no? Ay hindi siya makapasok dito. So, tayo talaga ang tunay at merong devotion sa ating Diyos. To these people, talaga naman, makikita mo sila yung kanilang pagiging devoto. Kaya lahat na ay inilagay na. Right? Pero makikita po natin na itong mga sacrificial system na ginagawa just to pacify, no? Para lang mabigyan ng to pacify, ibig sabihin, baka maggalit ang mga Diyos-Diyosan namin, kaya ayun na, ilalagay na namin sila po dito. Right? Sa kanilang religious philosophies, ay nagkaroon sila ng takot, kaya ganoon na lang. Di ba? Ganito ang gagawin namin, but to the Christians, di ba? Through respect, gagawin po natin yung nararapat. Bigyan natin, kilala na natin ang Diyos. That's why we give the true devotion. Binibigay po natin yung respeto sa ating tunay na Diyos. Sa kanila, yun yung pamamaraan para mapasipay po nila and flatter their gods, ay ginagawa po nila yun. That's why, ito yung naobserbahan po ni Paul to these people. No? Ito na yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon mo para sabihin sa kanila kung sino talaga ang Diyos. Ang maraming binabanggit si Paul regarding their poets, yung kanilang tinitingala, kasi itong Athens na to, marami silang paniwala regarding their gods. And then yung tinatawag na Cretan poet, Epimenides poet, so and so on. Kaya ang tawag doon sa lugar nila ay nilagay nila na tinatawag na Mars
Him. No? Yun. Kung ano na ang ginagawa nila sa kanilang idol, di natin alam. Ang pinaka-importante doon ay pumapatay po sila ng mga hayop to offer and sacrifice, and then they worship their God. No? Diyan po sila ka-ignorant dahil hindi nila kilala ang kanila Diyos. No? In verse 23, nandun po yun. So, ibig sabihin, they are ignorant, they worship. No? They're ignorant God, they're unknown God. Okay? Kaya sabi ni Paul sa kanila, and mali yung ginagawa po ninyo. No? Ito yung tamang Diyos. And ito yung aking i-offer sa inyo para mapunta kayo sa tama na Diyos. That's why he identified them through the Lord Jesus Christ as the God who delivered them from the captivity and spiritual death and make them new creation. Diba? So, yun yung sabi ni Paul, automatically, yun talaga ang gagawin po natin. Diba? So, yun yung pagkakataon para masabihan po sila. Right? Kaya bumalik po siya at ibinigay niya yung attributes ng tunay na Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi dyan nakatira sa gawa ng tao. Okay? Saan nakatira ang Diyos? Sabi ni Diyos ay hindi naman kasya sa langit. Hindi rin kasya dito sa simbahan. No? Hindi rin kasya sa impyerno, whatever. Okay? Kaya, hindi dyan nakatira ang Diyos na sinasamba po ninyo. Sa lab, unknown pa siya. Ibig sabihin, hindi nyo kilala ang Diyos. So, malaking problema po yun. Hindi mo nakilala ang Diyos, that's the problem. So, verse 24, 25, sabi ni Paul, that God is the Creator. Okay? Kaya Paul declares that God is above His creation. Gusto nilang ilatag sa kanila na ang Diyos na siya ang pinakamataas sa lahat, no other than creation na magpapantay sa Kanya. Maganda yung kanyang paliwanag. And sabi niya, ang Diyos is outside of heaven and earth. Ibig sabihin, hindi yan magkakasya, kaya pinapakita niya. Kung sa langit nga ay hindi nakakasya ang Diyos, dyan pa kaya sa inyong maliit na templo, magkakasya ba ang Diyos po dyan? So, sabi niya, God is over all, Lord. God is Lord over all, and everything under His authority. The true and living God cannot be contained in any man-made shrine or temple. Imagine yung Diyos na pinakikilala niya ay isang Diyos na malaki. Hindi yung malaki na may sukat. Ibig sabihin, you cannot contain God. Diba? Sa isip po natin, hindi po natin pwedeng pagkasin kung ano ang Diyos. Okay? That's why God requires nothing from those He has created. Why? Dahil ang sabi ng Diyos, it is all mine and the fullness thereof. Okay? So, pinapaliwanag lang ni Paul kung sino ang Diyos. That God, in verse 26, that God is sovereign God. Okay? Itong mga taong ito, kasi mga pride to, kasi mga Greek ito sa kanila nag-umpisa yung mga bagay na nagbibigay kayabangan ng tao, di ba?
silang panimula nun. That's why they are very prideful people. Okay? Kaya sa tingin po nila, they are superior to all other races. Kaya mahirap kumbinsihin ang mga taong to. Okay? Sila yung sinasabi na mas mataas sila sa lahat ng mga bansa na kanilang sasakupan o kinabibilangan. Okay? Mahirap ang tao to na kumbinsihin. Pero again, the duty is to seek Him. Bakit? Kasi hahanapin mo siya kung sino ba talaga ang Diyos na to. Sila hindi. Kasi ma-pride nga sila. Kaya wala na sa kanila para hanapin pa yung tamang Diyos. No? Nagbigay na sa kanila ng boundary. Hindi na nila nakita yung pagiging sovereignty ng Diyos between heaven and earth. Okay? At dito sa verse 27, sinasabi na ni Paul sa kanila, kasi what's the reason kung bakit nagbibigay sila ng devotion sa Diyos? Ano ang dahilan? Alam mo namang nagkasya na sa kanila yung mga bagay na hinihingi sa kanila. Diba? Hindi yun ang reason. Kaya that's why Paul gusto niyang sabihin ng ganito. I want you to know that God, the God of true redemption. That's why binanggit niya ang Panginoon. Hindi yan ang hanapin po ninyo. You must seek the Lord Jesus Christ. Okay? Sapagkat siya yung Diyos na nagkatawang tao, binanggit po sa ating text po yun. That's why God, bagamat nakatakda na talaga that there is a judgment coming. Okay? Kaya inutusan niya ang mga tao, you must repent. Kailangan magsisi kayo. Kasi mali yung tinuturing yung Diyos. Dapat magbago ang inyong mga isipan. Okay? Kayo, mga tao, no? Kayo mga tao ng Athens, sa inyong kayabangan, ay wala kayong pagkakataon na hanapin man lang ang tunay na Diyos. So, with that, it is our responsibility to seek God, to seek the Lord, to seek Him. No? Lalo na kapag naghahanap ka ng tunay na nagpapasipay sa iyong kalalagayan, ano kaya ang meron sa aking hinarap, ako ba talaga sa aking kinalalagyan ay saan kaya ako pupunta? Right? People asking themselves, at yan po yung katotohanan. Pag dumating yung pagkakataon, saan kaya tutungo ang aking kaluluwa pag ako'y namatay? Yan yung tamang tanong sa sarili mo. Right? And I hope na itong mga taong to, kaya they are very devoted dahil yun ang gusto po nila. Right? Itong mga taong to, mga mayayaman naman, may mga kaya, so hindi na yun ang kanilang hinahanap. Kaya nag-o-over sila ng mga sheep, nagkakatay po sila para mapasipay lang yung galit ng kanilang Diyos. Di ba? Yung kadahilanan. So, ibig sabihin, ayaw nila na sila ay maparusahan. Ayaw nila na mapunta kung sila man naniniwala na mayroong tinatawag na impyerno. Ayaw na nila. That's why they are devoted to their gods. Sa ganoon din po tayo. Huh? Nagiging devoted po tayo nung malaman po natin na meron palang nagliligtas na si Kristo Jesus. Pero during the time, nung wala pa tayo, naging devoted po tayo whatever religious we belong. Di ba? Ganun tayo. Okay? Parehas po natin po sila. So that's why we have a duty to seek the Lord. We have to find
kung sino talaga ang Diyos. Yan sa kanilang poet, that we are the children. So, for us, for them, kahit hindi ka mananampalataya, Diyos mo pa rin yan. Okay? Diyos pa rin yan na siyang lumikha sa'yo. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, we must seek God sa ating kakayanan. Because if you are considered God is your Father, kilalanin mo siya hanggang saan ang sukat ng pagiging amang Diyos. Right? Sukatin mo kung hanggang saan. Okay? Why? Because for Him, we live and move and have our being. Okay? Kaya nga yung tula po nila, ang sabi po doon po, we are also His offspring. Okay? Kaya pilit na pinababalik ni Paul ang mga taong to go back to their Jehovah, the Creator of all men. Okay? Bakit? Ang gusto iparating sa kanila. Ay, sila ay anak din ng Diyos. So, they are looking also yung comfort and blessings of God para sa kanila. Di ba? Well, siguro, iyan yung bunga ng pagbagsak. Kaya siguro, nagkawindang-windang ang tao maging sa kanilang pag-anak. So, still, Paul, pilit niyang balikan ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Pilit niyang binabalik sa kanila ang Diyos that God can quickens and give them spiritual life. Diba? Yan naman sa atin din. Diba? Nung mayroong pagkakataon na talagang hinahanap mo ang Diyos. Gusto mong mabuhay ang mga bagay spiritual sa buhay mo. And God granted it. Kaya ka nandito. Kaya tayo nandito. That's the blessings of seeking the Lord. Hindi lamang po yan. Diba? So, people who are seeking the Lord, talagang iginagad niya papunta sa tamang landas, tamang simbahan din. Diba? It's a blessing na nandito po tayo because kanina nga pinag-aaralan natin ng Diyos Diba? Kung sino siya. So, tama ka, nandito ka sa tamang simbahan. No? Kung saan itinuturo ang Diyos. Yun, natupad. That you are seeking God, seeking the Lord. Diba? So, at that time, no, in verse 31, Paul invite them and giving an invitation. Diba? Ito na yun. In verse 31, the time of this ignorance, no, yung time na kayo ay ignorante, but now, God commanded all men everywhere to repent. Para magsisi ang lahat. Why? Imagine, no? Siya na nga yung Diyos, siya pa ngayon nag-iimbita para ang tao ay magsisi, magbago ang kanilang pananaw, magpalit ang kanilang mga kaisipan, baguhin ang kanilang mga bagay na nagpapalayo sa kanila sa Diyos. At ito nga sila. That's why they invited them. No? They are commanded them to repent. Why? Because there is judgment, coming judgment to the world
in righteousness by that man whom He hath ordained. Sino yun? Sino yung man na tinatawag po dito? Si Kristo. Para sa'yo na nagsisi, because there is judgment to come. Ito yung nagbigay ngayon ng assurance to all of you na nandito. Ito ngayon yung assurance. Ano yung assurance? That man from death, he became live. Nabuhay po siya. Yan yung assurance. Okay? Na tayo ay wala na doon sa sinasabing judgment. Okay? It's good news na mapakinggan ko ito. Dahil yung taong yun ay namatay. Bakit siya namatay? Alam naman po natin, ang nagkasala talaga dapat mamatay. Yun ang sabi ng Bible, di ba? Kasala ka, buti nga sa atin, walang punishment na kamatayan. Di ba? Nalas na po yun, pero some countries, kapag nagkasala ka, talagang kamatayan ang katapat nun. Lalo kapag ikaw pumatay din, kamatayan din. Right? So, ibig lang sabihin, ang nakasalanan ay talagang mamatay. Right? Pero, dahil sa ginawa ni Kristo, ay binigyan tayo ng kasiguruhan ng iyong kaligtasan. Okay? Binigyan po tayo ng katunayan na tayo ay hindi na mahatulan pagdating ng araw. Through Christ. Kaya nga until now, until this point of time, still God allowed to repent, to come into repentance. Kaya sino man na dito, no? Na hindi pa nakakaranas, magsisi. It's the time. It's the time to seek the Lord while He may be found. God, matatagpuan po siya. Diba? Kaya lahat po yun ay maraming ginawa ang Diyos. No? Bago matapos, we don't know kung kailan. But still, una, ay nagpadala siya ng kanyang mga prophets, instruct them, apostles, instruct them kung anong gagawin, leaders, pastors, preachers, instruct them. Di ba? Yun yung still ongoing na ginagawa ng Diyos and calling to those people to come into repentance para magsisi. Right? Wala kayong ignorante ngayon. Lahat na ngayon matatalino na. So, increasing yung ganito, nagiging matalino na. Kaya wala nang ignorante ngayon. Dahil makikita mo, pinapakita lahat na mayroong Diyos, mayroong Kristo. Right? Ang problema lang, ang kulang na lang is to repent and to come to faith. Hindi lang eh. That's why Paul tell to them, I am the messenger of God. I am here to tell you that God wants you to repent of your sins. Diba? Ang ganda ng kanyang tawag dito, pasubali sa kanila. We are here as a messenger to tell them
no? Na ang Diyos ay gusto sila ay magsisi. Why? Because He appointed a man, His Son, Jesus Christ. Right? Si Jesus na yan, na inyong maaari yung kasama na rin sa sinasamba ninyo. Hindi yan God of silver or stone. But that man is a God man to die on the cross of Calvary for your sins. Ang command ay magsisi ng lahat ng tao to come and to repent and to believe on the Lord Jesus Christ that you may be saved. Para ikaw ay maligtas. Kasi darating talaga siya. Nung una, talagang dumating as a Savior. Ngayon, darating po siya as a Judge. Para i-judge those who are not repented their sins and come in faith to this God. Ayun yung mensahe ni Paul sa kanila. Now, the blessings of seeking to God. Okay? Una, kaligtasan, of course, nakita na natin. Kasi hinahanap po ang Diyos eh. Di ba? Ngayon, binigay yung hinahanap mo. Hindi lamang po ang Diyos, nakita mo ang Diyos, and then it give the Son, Christ, as a Savior. Imagine yung blessing ng paghahanap mo sa Diyos. Yung paghahanap mo nga lang sa Diyos, sa big blessings na ngayon. Dahil, imagine, nakabalik ka sa dati, no? Kung saan nakakadaopang palad ng tao ang Diyos. Dahil that sin, dahil sa kasalanan yan, imagine, no? Yung ganda-ganda na ng pwesto ng tao, napaalis pa. Okay? Sa magandang kalalagayan. Si Satanas yan, ganda-ganda ng pwesto niya. Dahil sa kasalanan, naalis pa. Dahil sa kasalanan yan, namatay pa si Kristo. So imagine yung punishment ng sin. Imagine yung bigat ng kasalanan. Kaya, again, in Psalms chapter 2, verse 12, ang sabi po dito, kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way. When his wrath is kindled but a little, blessed are all that put their trust in Him. Okay? Continue, seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Ayun po yung patuloy na biyaya. At ito yung consequences naman. Not seeking the Lord. Especially, siyempre, alam ko naman, lahat po tayo ay patuloy na inahanap po natin ang Panginoon. At hindi po yan natatapos. Di ba? But those not seeking the Lord, ito yung magiging consequences po nito. Bagamat ito po ay utos ng Biblia at duty ng bawat tao, anong magiging consequences po nito? Kapag hindi ka sumunod sa isang utos, it means you are rebel. No? Nagre-rebelde ka. You are rebellious men. So, anong magiging resulta po nito? If you are maging rebel dito? Of course, punishment. Di ba may punishment sa batas po natin? Pag hindi po tayo sumusunod. So, punishment. Right? Okay? Ngayon, kaparusahan na naghihintay sa iyo. So, it means, rebellion results in judgment.
That's why in verse 31, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he raised him from the dead. Right? Yan po yung magiging kaparusahan mo. Kapag wala ka pa, talagang hindi mo hinanap ang Diyos. Hindi mo nasumpungan ang iyong hinahanap na kaligtasan through Christ Jesus. So, anong nagiging resulta po nito? Again, in verse 31, assure, sinisigurado po dito that He had raised Him from the dead. Yung si Kristo na namatay at muling nabuhay, yun yung kasiguruhan ng iyong paghahanap mo sa Kanya. Ito yung resulta ng Kanyang pagkabuhay muli na nangako naman ang ating Panginoon na tayo din ay mabubuhay uli. Kung abutan ka ng kamatayan ngayon at hindi ka naabutan ng tinatawag nilang rapture. I think rapture ay wala sa vocabulary na reform. Second time mo. Di ba? At natututo na tayo. Kaya lang, sabi ko, habang pinag-aaralan ko ang reform, yun to Lord. Nag-uumpisa tayo. Right? Parang nabibilaukan tayo. Parang tayo nabibigatan. Pero it's talaga eh. Ganyan talaga naghahanap eh. Ng katotohanan eh. Di ba? Hinahanap po ang Panginoon. Of course, maghuhukay ka. Magle-labor ka. Mag-i-endeavor ka sa paghahanap. Di ba? Eh ngayon, dinudul-dul na nga eh. Ayaw pa rin hanapin eh. Okay? So, this is the result. Okay? This is the result. Kaya nagkaroon ka ngayon ng tinatawag na spiritual birth, na-weekend through Christ. By the grace of God, we are saved. Yan ang bunga ng paghahanap. Okay? But for you who are still seeking the Lord and seeking the Lord, there is rejoicing. Di ba? Di ka ba nagagalak, natutuwa kapag hinahanap mo ang Panginoon? Lalo na pagbukas mo lang. Hahanapin kita rin. Saan dito yung pangako mo? Di ba? Paano ba hahanapin ang Panginoon? Paano mo hinahanap? Baka hinahanap mo sa taberna, sa kung saan sa templo. Baka mamaya, sabi nila, si Christ nandun. Tignan ko, wala naman yung pastor doon. Hindi naman siya mukhang Kristo. Parang mali yata. Hindi pumasok ka para makita mo kung paano magiging Kristo mga tao. Kasi baka hanapin nila yung presensya ng Diyos. Hindi makikita ang presensya ng Diyos dito. O yung aktual na presensya ng Diyos. Kundi yung presensya ng kanyang pagmamahal sa mga naghahanap sa kanya. Yan yung makikita po natin. So, hindi lamang rejoicing mga kapatid. Merong kagalakan. At higit sa lahat, merong kapahinaan sa iyong paggal na kaluluwa. Paggal na katawan. Yung pangako sa tao na naghahanap. Kung wala ka pa sa kay Kristo, meron pang pangako sa tayo po dito. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa exposition po ng yung salita namin through this word. Salamat po sa pagkat. We are encouraged to seek more our Savior.
our God, kung sino talaga siya. Hanggang saan ang kanyang pagiging Diyos. At hanggang saan ang aming pagmamahal ng tagapagligtas ko sa maraming salamat sa mga Diyos. Ang dalan sa mga